itong si Kuting at si Lisa muli sa pakikipagsabwatan sa Department of Foreign Interference. Yun ang gusto nila. Yun ang basbas kay Marcos Jr. Yun ang gusto nilang mangyari sa inyo. Mategi kayo. Sabi ko, Browner, kung may bayag kang buwaka ng inaka, kayo ni Acorda ng mga walang bayag. Illegal ni Marcos Jr. o kasabwat kayo. Dahil yun ang gusto nilang narrative. You know, gusto nilang magkagulo dahil mayroong hidden agenda si Marcos Jr. At si Lisa, yung mga putang ng dalawang yan. Yan lang dapat. Yan dalawang yan, pag nawala sa paningin ninyo, mga taksil na yan, tapos ang problema, walang gera. Hindi magkakagera ang Pilipinas. Kung yan, ang dalawang mag-asawang yan, si Tambaloslos at mga Romualdez, ay tatapusin ninyo sa ngalan ng peaceful process sa inyong mga boses, sa inyong mga tinig, mga kababayan. O sabi pa ng AFP, while the AFP is modernizing and continuously preparing to address any threat, whether internal or external, it is also important that Filipino citizens prepare themselves. The threat, yung threat na sinasabi nyo, pag-upo pa lang ni Clarita Carlos as national security, may threat na sa ekonomiya ng Pilipinas dahil si Lisa ay smuggler. Si Marcos Jr. ay smuggler. Ang pamilya niya, yung mga hayop na yan, smuggler ka sa buhat ni Michael Ma. Yan ang nakalagay sa intel report ni Clarita Carlos. Na niligwak siya after niyang sinabi sa gobyerno na mismo sila, ang kamag-anak nila, ay kasabwat. Kaya yan ang threat. 2022 pa lang, threat na. Actually, lingid sa ating kaalaman, threat itong si Kuting at si Lisa muli sa pakikipagsabwatan sa Department of Foreign Interference. Not the Foreign Affairs, but Department of Foreign Interference kasi nag-interfere sila sa usapin ng dalawang magpartner o domestic quarrel, mga palangga. Domestic case na tinulungan ni Lisang tamnan ng kaso ang inang walang kalaban-laban. Tinulungan ni Lisa ang asawa o a partner na si Francis Chua noon pa bago umupo si Kuting. Kaya kung merong threat sa Pilipinas, hindi ang China, kundi ang buwaka ng inang mag-asawang ito at ang kanilang mga kasabwat. At ang threat ang mga kongresista at ang mga senador na walang balls, kundi mga traidor. Kaya dapat kayong lahat lipulin, mga putang ina ninyo. Kulang ang buhay ninyong kabayaran sa lahat ng pagdanakaw, lahat ng kasinungalingan, lahat ng paggigipit nyo sa taong bayan. Ano pa sabi nito, mga kababayan? There are ways to do this. One, by undergoing the Reserve Officer Training Course or by joining the Reserve Corps in order to be trained in military tactics. Another is through making themselves competent in their professionals that may become useful or even vital in case of emergency such as in the medical field or engineering. Kita ninyo? Minamind conditioning kayo na kunyari itong laban na ito ay para sa Pilipinas. Hindi. Para to sa kanila, para kay Marcos Jr., para sa mga tiwali, para kay Lisa. Gusto kayong gurgurin. Gusto kayong ang tawag dyan, ialay ang inyong mga buhay nang walang saysay. Sa gyerang gusto nilang mangyari. It's not because dahil kailangan natin makipaglaban. Hindi, yun ang gusto nila. Yun ang basbas kay Marcos Jr. Yun ang gusto nilang mangyari sa inyo. Mategi kayo. Sabi ko nga, kulang na nga ang sweldo nyo eh. Kayong mga medical reservists. I have a couple of friends. Okay? Na mga nandiyan. Sila ay medical reserve in case of emergency. Pero, hindi para sa gera. Hindi para sa gustong gera ni Kuting. Another is, okay, ang sabi pa niya dito, ni Browner, individuals or organizations may also contribute resources to our overall defensive campaigns such as ships, airplanes, etc. Lastly, our people may help by informing our friends around the world and echoing our call against the illegal, coercive, aggressive, and deceptive tactics that other countries are doing against our country, particularly in the West Philippine Sea. You say illegal? Ha? Kailangan daw i-inform natin ang buong mundo, i-echo natin ang ginagawa ng
China dito sa mga illegal na gawain. Ang illegal ni Marcos Jr., yan ang ini-echo ko. Ang illegal na pulburon na tinitira niya at ang illegal na pulburon na pakikipagsabuatan ni Marcos Jr. at pinoprotektahan si Mark Anthony Sayarot. Ikaw, Browner, kung may bayag kang buwaka ng inaka, kayo ni Acorda ng mga walang bayag, illegal ni Marcos Jr. o kasabwat kayo. Yang nanakaw dyan ni Lazo sa PIDEA, ang pagtatanggal nyo ng mga matitinong taong nakaupo, even mga matataas na general na tinatanggal ninyo dahil sa kagustuhan ni Lisa, illegal yan. Coercive, yung pagdukot paulit-ulitin ko ang pagkidnap sa pamamagitan ng impluwensya ni Lisa kay Francis Chua at ng DFA at ng Philippine Consulate General ng Turkey, yung pag-coerce ninyo, pag-extract sa mga bata na labag sa batas, yan, Browner, ang tututukan nyo. Yan, Kongreso, yan, Senado, ang tututukan nyo mga hinayupak kayo. Hindi kung ano-anong pinagsasabi ninyo. Coercive, aggressive. Gaano ka-aggressive ang isang buwaka ng inang Lisa Ahas Marcos Jr. na impluwensyahan ang DFA even before silang umupo para tuluyang madukot ang mga bata. Impluwensyahan ni Lisa ang mga smuggler at magiging kasabwat niya. Aggressive, walang katapusang pag-smugs. Walang katapusan na araw-araw na mga dayupa kayo, dapat na kayong makalos. Dapat kayong kalusin. Deceptive tactics, yan exactly ang ginagawa ng Marcos Kuting Jr. Deceptive tactics. May padasal-dasal pa kayo, mga hinayupa kayo. Kung ano-anong, naku, tama na po, hindi na po panahon. Diba, mga drama ni Lisa Ahas, doon sa speech sa Bataan, hindi na po uso yung siraan ng siraan, ulol. Pero sa patalikod, kakasuhan ang mga taong kritiko, and now you're threatening Attorney Glenn Chong. Kinasuhan si Pastor, kinasuhan ako, kinasuhan na marami pang iba, si General Macanas, para patigilin kami. And exactly na-confirm yan ni journalist Sarah Ferguson nang gustong ambahan o takutin during the interview. See, mga palangga? Kailangan nyo ng kalusin to mga pukinang-inang to, mga hayop na to. Sabi ni Rosa de la Cruz, gusto nila ng gyera para sa plan na binila para matupad na ang gusto nilang martial law. Well, hindi nyo papayagan yan. That's not gonna happen, mga palangga. O, ano pa sabi ni Browner? The ways by which we can help defend our country other than fighting are only bounded by our imagination. Let us take the result of the survey as a call to action and prepare for when we are called upon by the government. You know, ito ay, sabi ko nga, tinatanim na sa utak ng mga Pilipino na kunyari, pagtatanggol natin yung bayan natin sa China. Kailangan maghanda tayo, maging equip tayo sa giyera. Actually, kahit walang giyera, dapat equip ang Filipino. Kahit giyera, dapat trained ang mga bata natin. Train sila kahit walang giyera in case of magkaroon ng problema. But, bakit ngayon lang sila nagsasalita ng ganito na dapat i-train ang ating mga adult o yung mga bata like more like ROTC ba 'yon? Yeah. Dapat yung reserve officer training course, dapat i-training sila doon. Bakit ngayon lang? Dapat ngayon ang mga bata, yung mga anak ninyo, hindi nila kailangan mag-training sa bang-bang-bang. Ang kailangan, i-educate ninyo na yung mga anak ninyo na mga adult, tayo lahat, whether social media or actual, na mag-participate sa gitna ng kalye peacefully. Ipakita natin ang ating resistance sa ginagawang coercion, illegal, aggressive na pang-aapi ng gobyerno ni Marcos Jr. Yan dapat. Hindi natin kailangang maghawak o humawak ng baril o kung ano pa mang sandata dahil ang taksil ay nasa Malacanang. Boses nyo lang ang katapat yan. Peaceful assembly lang ang katapat niyan para mawakasan, para hindi tayo dalhin sa gerang katulad ng nararanasan ng Ukraine. Mga hayop to mga to. Sobrang pambababoy na mga ito, mga palangga. Ang dami nagme-message sa akin,
Actually, tungkol sa sakit-sakitan ni Kuting. Alright? Oh. Tungkol sa sakit-sakitan ni Kuting, ang dami nagme-message sa akin na arte-arte lang. Okay, sabi ng Puting Ahas, ayan, acting-acting lang yan, ma'am, napagod lang. Alright, ang dami pumapasok na mensahe. So, ganun pa man, mga palangga. Nakikita nyo, actually, everyday yung bunganga ko dito, hindi matatapos, pero iisa lang ang problema natin. Ang problema natin ay nasa loob ng Malacanang, mga taksil. Yan si Lisa, kulang ang stone to death sa babaeng yan. Pati si Marcos Jr. Dapat nga sabay. Dahil mismo ang mga military, mga men in uniform, nakikita nyo yan mga sir, mga ma'am. Okay? Nagsasalita ako laban sa inyo, yung mga tiwali lang. But yung iba, I totally understand na kayo ay napipilitan lang na maki-participate sa utos sa inyo ni Lisa at ni Kuting kasi tatanggalin kayo sa trabaho. At naintindihan ko kayo. Mapapatawad namin kayo sa inyong pakikipag-participate dahil kailangan ninyo ng iligtas ang inyong mga, not sarili para protektahan din ninyo ang family ninyo kasi kung mag-resist, ang daming mga nakarating sa ating mga mensahe, hindi lang from the military, yung iba pa nasa loob ng gobyerno. Miss Maharlika, gusto na naming magsalita kahit sa Presidential Communications, kahit sa Department of, DSWD, may kakachika tayo dyan. Mga palangga, wala silang magawa. Dahil pag hindi sila sumunod ngayon, tatanggalin sila sa trabaho o ipagurgur sila. Ito yung sitwasyon sa Pilipinas. Even military matataas, may takot sila dahil sisirain yung kanilang karir ni Lisa Ahas. So I am asking you, all of you, kung ang mga military natin, ang mga kapulisan natin ay tinitreaten ni Lisa na tanggalan ng trabaho, it's time now, it's high time na magkapit-bisig kayo. Ilaban nyo to. And later on, yung mga tinanggal, you fight. Siguro pag nagkaroon tayo ng transition, change of government, o change of leader. Well, hindi naman leader si Kuting. Ilatag nyo lang, yung i-hear yung inyong mga hinaing kung bakit kayo tinanggal ni Lisa Ahas. I think may babalik yung mga benepisyo nyo later on. But now, mga kababayan, ang problema natin, mga palangga, ang Marcos Jr. at ang asawa niya si Tambaluslos, walang habas po, na minamaltrato, not only mga matataas na opisyal, not only mga taong gobyerno, lahat tayo dito. Kaya kailangan nyong magsama-sama. Kailangan nyo ng boses. Sobra na to. Ang pera natin, ang pera ng taong bayan, wala silang pakialam. Kinukuha nila. Tingnan mo si Mel Robles, na general manager ng PCSO, harap-harapan na. Harap-harapan na kayong niloloko yung mga explanation doon, mga kababayan, sa hearing, mga kasinungalingan, puro kababuyan. Tinatanggal ba siya ni Kuting?